So walang duda nga po na kapag usapang talento, ay undun talaga yung natural na galing at abilidad ng TNT import na si Bolbol. Pero hindi pa rin maiwasan ng ibang mga TNT fans at maging ng buong coaching staff ng TNT na punahin ang katamaran ni Bolbol pagdating sa depensa. Kaya naman dahil dyan ay naikumpara ito ng head coach na si Chot Reyes sa resident import nila na isa ding lehitimong former NBA player na si Rondae Hollis Jefferson. Ayon kay Chot Reyes ay nakukulangan daw talaga siya sa ginagawang effort ni Bolbol sa depensa. Kaya sana umano ay mas maging masipag ito sa depensa kagaya ng ginagawa at inaambag ni RHJ para sa TNT. Ayon naman sa mga kritiko, ay tama naman daw talaga ang sinabi ni Chot Reyes. Kasi kung pagmamasdan umano natin ng mabuti ang TNT sa konferensyang ito, ay bagamat nananalo sila ay ito daw yung panalong parang hindi ka makukontento. Dahil medyo masakit umano sa mata panoorin na umaasa lang sa opensa ni Bol. Pero kapag sumablay daw ang tira nito ay hindi na bumababa sa depensa. Isama mo pa daw dyan yung hindi nito pag-box out sa rebound kaya may mga oras na nasisingitan pa ito ng offensive rebound ng kalaban. Kumpara kay RHJ na talagang buwis buhay at binibigay ang lahat ng makakaya niya para sa TNT sa bawat game mapa-playoffs man o regular season. Bukod dyan ay hindi natin maitatanggi na mas matindi ang hype ng mga Pinoy kay Bolbol kumpara kay RHJ. Kahit pareho silang NBA player nang dahil sa tangkad at pangalan ni Bol. Pero kung titingnan natin ng mabuti, ay di hamak na mas naging maganda ang NBA career ni RHJ kay Bol. Pareho pong tumagal ng 6 na taon ang dalawa sa NBA. Pero si RHJ ay nakapag-average sa loob ng 6 na taon ng 9 points per game, 5.5 rebounds and 1.9 assists per game sa loob ng 305 games. Habang si Bolbol naman ay nag-average lamang ng 6.2 points per game at 3.5 rebounds sa loob ng 202 NBA games. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan ay ibinunyag ng rain or shine import na si Jalen Johnson na gusto niyang maglaro para sa Gilas Pilipinas bilang naturalized player dahil isang napakalaking karangalan at oportunidad umano nito para sa kanya. At dahil dyan ay nagsalita na po ang Gilas head coach na si Tim Cone. Ayon kay Tim Cone ay nakarating na umano sa kanya ang balita na gusto ni Johnson lumaro sa Gilas at hindi niya daw maitatanggi na binabantayan daw nila ito dahil ang ganda ng performance na ipinapakita nito sa sistema ni Yengyao sa rain or shine. Subalit naging prangka din si Tim Cone na ang problema daw kasi ay dahil napakahaba ng proseso para mag-naturalize ng isang player. Kaya hindi daw pwede yung basta-basta na lang silang magsasabi na ina-naturalize nila ang isang import kasi hindi daw ganun kadali sa Philippine government. Hindi umano kagaya sa ibang bansa na madali lang ang proseso. Pero giit ni Tim Cone na masaya umano siya na hindi ganun kadali ang proseso sa Pilipinas para mas maayos ang sistema. Ganun pa man ay medyo alanganin rin talaga si Jalen Johnson dahil sinabi na ng San Miguel import na si Benny Boatwright na isang pagdinig na lang umano sa Senado ang kailangan niyang daluhan at mapapayagan na siyang maglaro para sa Gilas. Kaya paniguradong dito na muna itutuon ng SBP ang kanilang atensyon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.